Saan ka laging natutukso? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, iwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 1, verses 12 to 15, and I read it for you. And the Spirit immediately drove him out into the wilderness. He was in the wilderness for 40 days, tempted by Satan, and he was with the wild beasts, and the angels waited on him. Now after John was arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the good news of God and saying, "The time is fulfilled and the kingdom of God has come near. Repent and believe in the good news." Naobserbahan mo ba ang iyong sarili? Ano ang kahinaan mo? Saan ka malakas? Saan ka magaling? Ano ang kailangan mong bigyan ng atensyon sa iyong buhay? Ang tanong na maaari mo ring itanong sa iyong sarili ay, ano-ano ang aking mga tukso? O saan ako agad natutukso at bumibigay na maaring magdala sa iyo sa kapahamakan o sa kasalanan? Sa ating pong binasang Ebanghelyo, ngayong unang linggo ng Kwaresma, napakinggan po natin kung papaano ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa disyerto ng 40 araw. Doon siya nag-aayuno at nagdarasal at siya ay pinagsisilbihan ng mga anghel at doon din tinukso siya ng dyablo. Ngunit alam po natin na napagtagumpayan ng ating Panginoon ang lahat ng tukso na iniaatang sa Kanya at pinapakita, iniaalok ng dyablo. Nagtagumpay siya. Napakinggan din po natin sa ating binasang Ebanghelyo kung papaanong pagkatapos niyang mag-ayuno at magdasal, siya ay nagpatuloy na sa kaniyang pagmimisyon. At ang kanyang ipinapahayag, sumisi at manalig sa mabuting balita. Ano-ano ang ating mga tukso? Ano ang mga bagay na naghahatid sa atin sa kapahamakan at kasalanan? Ang tukso ay maaring magdulot ng dalawang bagay o magpakita sa atin. Una, maaring ipakita sa atin kung papaano na o gaano na ba kalalim ang ating pananalig sa Panginoon. No? Kung ikaw ba ay lalaban sa tukso at paninindigan mo, gagawin ko ang tama, ako ay para sa Panginoon. O kaya naman, maaring ipamukha sa atin ng tukso na talaga namang tayo ay nagkasala. Tayo ay agad na bumibigay sa isang bagay na hindi kahali-halina at kasiyasiya sa Panginoon. Maaari nating gamitin ang tukso upang maging daan ng kabanalan sa pamamagitan ng hindi pagpansin nito. At pananalig natin sa Panginoon ay lagi nawang maging matibay at mas malalim. O tukso, layuan mo ako, sapagkat ako ay sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, dagdagan mo ang aming pananampalataya nang sa ganun sa harapan ng tukso kami ay magtagumpay kagaya mo sa disyerto. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.